It's another wonderful day guys. Dito ako nakabili ng murang repo car kaya tara, ihanap rin kita. In this episode, mga sasakyang malapit sa ating puso. Tulad ng, uy hindi ka pa ba subscribe? Huwag ka na daw mag-subscribe. Tulad nga ng subscriber na na-meet ko today, hindi nga daw talaga sila nag-subscribe dahil ayaw nilang may makaagaw na ibang subscribers. Ito mga sasakyan ng malayo pa pero malayo na, Toyota Innova. Kung may trophy wife, may trophy pick-up din. Parehong high maintenance kaya mapipilitan kang maging gastador. Ford Ranger Raptor. Maraming sasakyan ang pwede maging TNVS or taxi para lang Honda City. Kung ano daw yung wala sa kanya, yun ang hahanapin mo sa iba. Kahit na naka Toyota Hilux ka, mapapalingon ka pa rin sa 3-liter engine niya. Kahit mas mataas ang excise tax, Isuzu D-Max. Mapa 2.8 liter engine man yan o 3 liter engine, mahabol ka niya. Walang palya. Nissan Navara. Kung handa na kayo sa lahat ng yan, as usual, dito tayo sa may mataas na view. Ihahanap ko na kayo ng pinapangarap niyong sasakyan. Let's do this! Let's do this! Let's do this and watch dito. Sige, manood kayo kay Tito Rich. Lagi po kayo manood ng Tito Rich, siyempre. Guys, papalo Tito Rich sa mga vlog. Isa sa malapit sa ating puso guys na mga sasakyan. Kahit masyadong lumang-luma na ang mga features sa interiors, low-tech na low-tech pero gustong-gusto pa rin nating mga tito. Toyota Innova 2024 2.8 liter XE diesel engine automatic transmission, blackish red mica color, 45,729 mileage, NHM 7759. Ito na guys, NCR registered yan ha. Complete with front fog lamps, steel rims, stock tires pa ba to? Hindi na stock tires, steel rims, may hubcap. Mukhang kapatid na Muslim ang first owner. Meron na rin siyang mga gas-gas sa right side panels. Isang panel guys. Vehicle sales invoice Toyota. Mukhang lost PMS niya sa Toyota naman guys. Wala akong nakikitang soil stains. Hindi siya binaha na unit. Hindi rin siya declared as damage. Sa likod, right side panels, makinis. Yun, light scratches, rear bumpers. Meron na siyang rear cams, wipers, shark fin antenna, spoilers. Toyota Innova, napakalapit sa puso ito. Very high resale value guys. Mura kasi ng parts, mura ipaayos. Actually, bihira nga ito ipaayos eh. Basta i-PMS mo lang ng every 6 months, will last a long time. Kahit na yung mga may-ari ng mga Innova guys, ayaw nilang pawalan yung mga Innova nila. Kung papawalan man nila, ang taas ng resale value. At nagko-command din naman ito ng mataas na resale value. Last look, sasakyan na napakalapit sa ating puso. 2024 Toyota Innova 2.8 liter XE diesel automatic transmission, blackish red mica color, 45,729 mileage, diesel engine, 744,000 minimum bid price. Walang damage to RFIDs. Gulong niya yun lang napalitan pero makapal pa naman, and naka steel rims.
Security Bank Stockyard tayo guys. 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. 2020 Ford Ranger Raptor 2.0 liter automatic transmission, towed unit, engine did not start, performance blue color, 64,044 mileage, NGG 9059, NCR registered na unit guys. Madali palipat sa pangalan niyo. Diesel engine, 728,000 na lang minimum bid price. Brand new nito guys is around 2 million pesos. Yan, no? Goodyear Wrangler, stock tires and mags pa to nung kanyang generation. Makinis yung left side panels, rain visors check, poging step board, stock yan ng Ford Ranger Raptor. Solid na solid, oh. Pag ikaw ang nakasagi, ikaw ang gas-gas dyan, oh. Bed liner, uy, may mattings pa, oh. Bait naman nung previous owner. Ang ganda ng mattings na to, ah. Yan, oh. Pwede kang umupo. Autobot off-road, napa-customize na rin pala to ni first owner, oh. Pick up bed, 10 out of 10, sobrang kinis. May mga kalawang lang dito sa attachments ni previous owner. Garnished ang kanyang mga taillights. Sa likod, tow hitch, dalawa. Yun yung mga pin-upgrade niya, no? 4-eyed sensors, check. Walang gasgas yung likod, makinis. Taillights, buong buo. Rear cams, buong buo. Ford Ranger Raptor. Kapal pa ng gulong. Pag ganyan, ang tagal mapudpud niyan. Around 90% red light pa yan. Wala rin gas-gas yung kanyang fenders. NCR registered na unit. Ayan. Yan ang tinatawag na trophy car. Parang trophy wife. Hindi naman kagandahan ang kanyang specs, hindi mataas ang resale value. Pero marami tayong nagkakagusto. Ford Ranger Raptor. Left side panels, okay din guys. Walang gas-gas. Exteriors nya maayos na maayos. Interiors, eto, ang bango, amoy bagong bago. So sabi ko nga NCR registered. So dito lang yan, Tunasan, Muntinlupa City. Ayan. Uy, may libre pang Starbucks card. Leather seats ng Raptor. Ayos yung manibela, maayos yung mga floorings. Hindi binaha. Regular lang yan na molds. Tingnan natin yung makina. Yan, push button na tong generation na to guys. Ayos dito, automatic transmission. Ayan yung kanyang switch. Pag 4-wheel drive, 2-wheel drive. Makina tayo. Ford Ranger Raptor. So, ayun, parang natunaw lang to, nag-overheat. Kanyang batteries, connection. Ayan. So, posibleng dito yung problem guys, battery area, kasi hindi nagsastart eh. Ang dami kasing electronics ng mga Ford.
vehicles. Kaya may mga specialized lang talaga na mekaniko na gumagawa niyan. Ayun, typical for a diesel engine within ideal oil levels naman, na hindi ko na ma-shoot dahil hindi ko kita dito. Yan, coolant levels. Nasaan ba ang coolant? So, ito yung exhaust niya guys. So dito pa lang buga. So ayan guys, dito lang kitang-kita naman, dito nagka-problema. Tsaka yung kanyang electrical, so ayan o, dyan may nasunog, may natunaw, nag-overheat or something, nag-short circuit, di natin alam. Kung may magaling kayong mekanikong kaibigan, marunong sa Ford, perfect na perfect, kayo ang susunod na magmamay-ari nito. Ano lang talaga ang Ford guys, fix or repair daily, sabi nga nila. Pero gustong gusto pa rin natin dahil ang pogi-pogi nga naman, ang laki nung interior space, pang Amerikano ang size. Last look, pinaka-pogi kahit ano pa ang sabihin ninyo. Na mahal ang kanyang preventive maintenance at repair daily, gustong gusto pa rin natin dahil trophy pickup nga ito. 2020 Ford Ranger Raptor 2.0 liter automatic transmission, code unit, engine did not start. Ayun, pinakita natin yung possible issue niya, may nag short circuit or burnout dun sa kanyang battery connection. Performance blue color, 64,000 mileage, diesel engine, 728,000 minimum bid price. Yan, dala kayo ng magaling na mechanic, sulit na sulit. Up for bid this week guys, 2024 Toyota Hiace Commuter 3.0 liter ang makina. Ito yung pinakamalaki. Manual transmission, silver mica metallic, 28,551 lang ang mileage. DBJ 9334, parang TVJ Tito Vic and Joey pala to Non-NCR registered yan guys pag ganyan. Diesel engine, 904,000 minimum bid price. Ayan, coming from 1.5 million pesos. Bezel lang pala to, RFIDs, makinis front grille, front fascia. Ano ba to? Cheetah o Jaguar? Medyo manipis na ang gulong, naka stock tires and steel rims, may hubcap lang, halatang halata. Niluplak. Bridgestone ang tires pero manipis na, kailangan nyo na ipalit yung nasa likod. Yung nasa likod makapal pa. Around 60% thread life. Makinis left side panels, bagong unit Tingnan natin sa loob. Unang langhap, mabango naman, walang amoy kulob. Tingnan natin saan nakarehistro. Alam nating non-NCR pero baka malapit lang sa inyo at hindi naman tawid dagat. Batangas City registered na unit. Ayan, super pogi. Tingnan natin ang makina. Yan, makina niya guys, 3 liter engine, Toyota yan, hindi Daihatsu. Napaka-pogi. Ganyan lang talaga yan, maalikabok kasi wala yung cover sa ilalim So kung maalikabok lagi yung dinadaanan, hindi sementado, aalikabok talaga yan. And ang buga niyan guys, sa ilalim rin kasi. So umiinit ang tumbong ni driver habang nagda-drive siya. Tingnan natin oil levels.
Ayun, ideal oil levels. Mukhang bagong change oil din eh. Toyota Batangas registered unit. Ayan, mga taga Batang. Ito na pinapangarap ninyo. 2024 din naman kasi guys, and ano, kaya 900,000 pa ang minimum bid price. Baka makuha to ng 1M pa nga eh, yung mananalo sa bid. Kaabutin pa to ng 1M. Ayan, I think no signs of overheating. Ideal yung oil levels. Mabango rin yung loob ha, hindi siya binaha. Makalat lang talaga si first driver. Maayos pa yung ano, stereo system. Ang ganda na pala nito, nasa harap na yung ano, yung gear shift. Hindi na nakakaabala kung pangpasada sa paa ni passenger. Yan sa likod, mga seats maayos pa guys, walang binaklas na seats. Kita nyo naman, makina, dashboard. Uy, may plastic pa nga yung ano, sunshade oh. So bagong bago talaga guys, bagong bagong acquired na unit. Sayang na repossessed. So tingnan natin yung iba pang parts, iba pang panels. Toyota Hi-Ace Turbo, mga dinikit na lang niya yun guys. Ayun, acrylic plastic, pair bumpers, Bridgestone stock tires pa dito sa likod, medyo makapal, around 80%. Yung sa harap medyo manipis na 60%. All panels makinis, wala ka na ipaparepaint. Isang car wash lang to, isang ligo lang, pogi na. Oh, may libre pang t-shirt, ginawang basahan ni driver, parang pambabae, siguro jowa ni driver. Nagpalit ng t-shirt dito. Bakit kaya? Ayan, maayos mga seats guys oh. Wala namang medyo grabing stains. Floorings din maayos. Ang laging binabacuum ni driver. Yan, aircon vents. Okay. Para bumuga yung aircon, hindi ma-absorb dito. Ayan, magandang unit pa. So medyo mahal talaga yan pag ganyan dahil bago. Okay pa naman yung mileage. Hindi nyo pa kailangang i-PMS yung turbo. Kaya may kamahalan talaga guys, kahit nasa stockyard na tayo. Kasi 2024 unit yan no? 24,000 lang mileage. Low mileage yan sa diesel engine, diba? So ayan, for 904,000 pesos minimum bid price. Poging-pogi na unit. Tuloy-tuloy natin mga iba pang units na up for bid this week na malapit sa ating mga puso, malapit sa inyong mga puso. NGC 7283. Ayan. Ayan. So tuloy-tuloy tayo sa paghahanap ng inyong pinapangarap na sasakyan. So I'll also be flashing on your screens yung mga Mitsubishi L300s na up for bid this week. Ayan, kitang-kita nyo mga legit mileage, murang-murang minimum bid price dito. Kaya lagi ako dito nagpupunta guys, kasi sold out every week ang mga items nila.
Cherry Tigo up for bid this week. Nissan Navara Pro 4X guys, up for bid this week. 2023 Nissan Navara 2.5 liter Pro 4X 4x4 automatic transmission, steel pearl gray color, 28,885 mileage, LAL 2666. May sa demonyo pala to, no? 666. Davao Region registered na unit for a minimum bid price of 1,084,000 pesos. 1.8 to 2 million na pala ang brand new nito guys after the train law. Yokohama's Geolander all-terrain stock tires and mugs na black, push button, door handles, fender flares na poging-pogi, ulang Nissan badge, light scratches sa kanya front bumper, 4 LED eyes na light, stepboard makinis pa, maayos na unit, oh. Roof rail, ang ganda talaga ng lunar gray metallic na to. Steel pearl gray pala ito, hindi lunar gray. Poging-pogi, oh. 28,000 mileage lang, walang damage na declared guys. Manipis lang yung gulong sa harap, around 70% red life na lang. Kompleto ng mga maintenance booklets. Leather seats, medyo parang ano lang guys, nagkakaroon ng fungus. Pick up bed, mukhang city driving lang guys. I would give it a 9 out of 10. Dami kasing dahon-dahon at tubig dito. Ganyan talaga yung mga pick up bed ng Nissan guys, palalim. Kaya yung tubig hindi umaagos palabas, talagang may ipon dyan. Ayan, ang ganda na rin ng ano nito, pick up bed. Meron ng provision kung maglalagay kayo ng top bed cover. Pro 4X, makinis na unit. 4-eyed sensor sa rear cameras, check. 360 view pala to, camera, ayan, no. Yun lang guys, nagfufungus yung leather seats. So posibleng nakulob. Pero wala silang declared na damage eh. So pag hindi dineclare ni security bank, okay to. Running and working na unit. Last look, baka matipuhan nyo. 2023 Nissan Navara 2.5 Pro 4X 4x4 to guys, automatic transmission, steel pearl gray color, 28,885 mileage, non-NCR registered. Yung L, alam ko Davao Region yan registered. Mga higala na to di sa Davao. Pwede nyo i-bid ito at iuwi nyo na dyan, dahil dyan din ito nakarehistro. 1,084,000 pesos minimum bid price from a 2 million brand new price yan guys. Pro 4X, isa sa sasakyang malapit rin sa ating puso guys. Hindi ito pwede pang taxi, ha. 2020 Honda City 1.5 E CVT automatic transmission, crystal black pearl. Walang damage na declared pero sobrang tagal na dito sa stockyard. Nakailang takbo-takbo na yung pusa sa ibabaw niya, oh. Sa windshield may mga footprints ng pusa. 75,042 mileage, DAZ 9849. Ito na nga yung hinahanap natin na plate.
Gas engine 368,000 minimum bid price. Fog lamps check. Sobrang dumi lang talaga. Flat na yung front tires and rear tires. Makapal pa. Pero hindi na siya stock tires. Naka-stock mugs pa naman, which is a good sign. Replacement na yung tires kasi nga naman 75,000 ang mileage. Usually pag 40 to 50,000 kung palitan na yung tires. Ikopya, mga China cars lang yan guys. China brands lang yan guys na mura. Sa loob, leather seats. Naku, may diaper pa talaga oh. May ibang amoy guys. So possible na oo nga, flooded unit. May ang hit eh. Tingnan lang natin kung saan registered na unit. Saan rehistro to? Ang rehistro siya sa inspection checklist, periodic maintenance, updated naman guys. Mukhang inabot lang talaga ng baha. Yun, amoy, may amoy. Tapos natuyot na dito, may diaper pa. Check natin yung makina. Makina. Ano ba pinapap ang hood ng makina? So, yun. Do makinis naman. Makinis. Four-eyed sensors, rear cams, pero mukhang laglag na. Flat mga gulong, sobrang dumi. Shark fin antenna, check. Dalawang gulong, flat. Tingnan natin ang makina. Inabot ba ng baha? DAZ, hindi rin siya NCR registered na unit. Yun, Honda i-VTEC, tipid sa gas. Gustong gusto rin ito ng mga binata or yung gusto magmukhang binata. Check natin oil levels. Ayun, ideal oil levels pa guys. So, madumi lang talaga. Ang tagal hindi na change oil. Coolant levels. Ideal levels pa oh. Blue na blue. Blue pala ang Honda no. Pink kasi pag Toyota eh. Yan, medyo lowered lang kasi flat nga guys. So, I think yun yung naging issue. Binaha siya. Kaya rin hindi na clear yung kanyang fog lamps. So, ayan, may oxidation na rin dito. So, posibleng inabot yung makina. Ayan, nakakabuo-buo ng fungus dito. Matagal na talaga siya dito eh. Though, wala akong nakikitang oil leaks. Yun, may mga oxidation lang. Pang natilansikan. Pero mukhang hindi naman nalublog. Pang okay rin yung battery niya guys. Di inabot. Di nag-short circuit. Dahil lang may mga oxidation and mga rusting. Overall, mukhang running unit. Andyan rin yung niya. Coolant levels, oil levels, mukhang ideal naman. Yun, tagal lang natanggal talaga dito sa stockyard guys. Pag ganyan, posibleng matagal na clear yung documents. Yun, sumasara naman. Pang hindi naman nabangga sa harap. Di rin nagpop ang tow hitch oh. So, I'm sure this is a running unit. But it will not run for now kasi dalawa nga ang flat.
Last look. Pogi, pang binata. Blacky the Black 2020 Honda City 1.5e CVT automatic transmission, crystal black pearl color, 75,042 mileage, gas engine, 368,000 minimum bid price. As well as other MG guys na up for bid din this week. Popost ko na lang on your screens. Ayan, kikinis naman yung mga MG na up for bids, up for bidding this week. Ayan, mga MG ayan, posting on your screens mga MG, makikinis na mga MG up for bid this week yan guys. MG yeah. Yan, mga MG are for bid this week. Post ko na lang on your screens. Makikita nyo na yan dyan. Okay. Suzuki Desire guys, Japanese car to, 2025, bagong bago. GLP AGS automatic transmission, gray color, 14,729 mileage. ZAD4445, ang dami namang 4 nito. Gas engine, 488,000 minimum bid price. Ayan, 14,000 lang mileage, kapal pa ng gulong, around 90% red light. Left side panels makinis, fog lamps hindi binaha, tow hitch hindi pa nagpop, bumbo front grill, front fascia. Left side panels, scratches ba to? Hindi, dumi lang, putik lang. Likod niya 2-eyed sensors, sorry, 4-eyed sensors pala yan. Flat yung isang gulong pero stock mag, stock tires pa yan guys, hahanginan nyo lang yan. Apollo, yan ang stock tires ng ano, Suzuki Desire automatic transmission yan, no? Yun, mukhang wala namang signs na binaha, walang modes yung kanyang mga seats. Right side panels makinis din, overall makinis na unit guys, bagong bago 2025 Suzuki Desire GLP AGS automatic, gray, 14,729 mileage, gas engine, 488,000 minimum bid price. So yan, posting on your screens yung ibang items na up for bid this week. Habang nilolocate natin yung iba pang items na kaya lang natin hanapin. So sobrang dami ng sasakyan dito sa stockyard guys. Kaya bilihin nyo na. Bili-bili na. Mag-ipon na. Tuloy-tuloy natin. Mitsubishi Mirage G4, marami this week. Check lang natin kung ito na ba yun. Conduction plate 314. 314, nandyan ka ba?
Wala, ibig sabihin for awarding siya na unit today guys. Hindi siya for bid. So I'll be flashing on your screens yung iba pang Mitsubishi Mirage G4 and Expander. Ito boss, award na? For award? Ano po? For bid to ngayon? Ay, ito? Oo, award. Ay, hindi pa. One, 6-1. Naglilinis yata sila. Hindi yung forbid. Yan kasi mga sign nila dito na forbid eh. Isuzu D-Max, ikaw na ba yan? Ang nililingon kahit ng mga meron ng Toyota Hilux, nililingon pa rin nila ang mga naka D-Max. LAN 8059, ito na nga guys, lingon na natin. 2024 Isuzu D-Max 3.0 4x2 LSA manual transmission, damage daw. Islay gray color, 37,353 mileage, diesel engine, 776,000 minimum bid price. Halagang 700,000 minimum bid, oh. Meron ka ng 3-liter diesel engine ng Isuzu. Very low maintenance guys. Kung ang Raptor high maintenance, ito ang pinaka low maintenance. Bukod syempre sa Toyota Hilux. Magpampo sa akin yung mga Toyota Hilux lovers. Yan, dalawa pala fog lamps nito, oh. Non-NCR registered. L is at the Davao region. May light bump lang, kaya ibalik to. Kahit ako nga yata, kaya ko ibalik to. Pabalik niya na lang. Sa palya, bigat pala. Meron siyang mini roof rail, poging pogi yan. Hindi nagsusumigaw na roof rail. Kapal pa ng gulong. Grand Trek na Dunlop stock tires and stock mugs pa yan guys. Kapal pa yan. 90% red life. Yan yung manibela, LED screens, seats, pogi rin. Wala akong nakikitang soil stains and mga fungus sa seats. Taillights, buong buo. Uy, binaklas yung top cover niya. 4-eyed sensors, rear cam. Continuation guys ng Isuzu D-Max. Ikutin lang natin. Si birang-bira yung ganitong unit guys. At ang daming nagpapahanap. Kasi kahit nga naman naka Toyota Hilux ka na, lilingunin mo siya. Bakit ang laki ng engine niya, 'di ba? 3 liter. Poging-pogi talaga. Ayan, no. Last look, 2024 Isuzu D-Max 3 liter 4x2 LSA manual transmission, damage na declared. Islay gray color, 37,000 mileage, diesel engine, 776,000 minimum bid price. Actually wala akong makitang damage niya eh. So posibleng binaha yan guys pag dinideclare nilang damage. Though ang mga floor mats niya wala akong nakikitang soil stains. So pwedeng mababaw lang, hindi to inabot or hindi nagtagal sa baha. Yun, light scratches lang. Tsaka 3 liter diesel engine yan guys. Yun, baka yun lang yung front bumper. Yun lang sa tingin ko guys yung damage nya. Yan, no. Pag obvious kasi na ganyan may bangga, dinideclare na yan na damage ni Security Bank. Honest na honest si Security Bank. Mitsubishi Montero Sport up for bid this week guys. 2023 Mitsubishi Montero Sport GLX
2.4 diesel engine, 2-wheel drive, manual transmission, jet black mica color, 45,111 mileage. Mukhang lucky number nyo na yun, DBN 1275 ang plate, pero conduction plate niya ay Y4F724. Yes, ito na nga yun. Montero Sport MI Vet, clean diesel yan guys. 4-eyed sensor sa rears, rear wipers, wala itong spoilers, manual kasi, pero ang ganda ng kulay na black pala, no? Pogi naman talaga ang black. Black is beautiful, pero nakakatakot sa dilim at sa gabi. Meron na siyang shark fin antenna, roof rails, chrome door handles, Grand Trek na Dunlop, stock tires and stock mugs pa, pero ang nipis na, around 70% red life na lang, pero bagong bago pa. 45,000 mileage na pala to, kaya pala nipis na ng gulong guys. Front grille, Lipas City, Batangas registered unit. Ang kinis pa, parang bagong buffing at naka-ceramic coating. Sobrang kinis at kintab niya guys. RFIDs, syempre from Batangas, bumabiyahe yan ng NCR. 45,000 mileage. Stepboard, buong buo pa. Rain visors sa loob, silipin natin. Ayun, manual transmission. Mukha namang hindi binaha. Hindi naman yata binabaha sa Batangas. Yung mga taga Batang, malapit sa dagat, pero hindi sila binabaha dyan. Yan, no? Pero yung gulong sa likod makapal pa, around 80% red light. Yung sarap lang manipis, especially yung left side. Baka may alignment issue to guys pag ganon, hindi pantay yung pudpud ng gulong. Light scratches sa rear bumper, pwede pa sa maselan. 4-eyed sensors, may sensor na rin pala to, no? Last look, napaka-pogi. Manual transmission, 2023 Mitsubishi Montero Sport GLX 2.4D, 2-wheel drive, jet black mica color, 45,111 mileage, diesel engine, 736,000 minimum bid price. Batangas registered na unit. Hindi ka nang tatawid ng dagat, dito lang yan sa bandang Southern Luzon. Okay lang binibideo ko, sir? Okay lang. Yun, after bid this week, Nissan Navara 2025 2.5 Calibre X 4x2 automatic transmission, fiery red color, 4,432 mileage, LAQ 3708, diesel engine, 1,008,000 minimum bid price. Nasa 1.8 to 1.9 million na ito ngayon guys. Ayan, very healthy engine. Mukhang may bangga lang din sa harap. Kita nyo yung plate, durug-durug. Ayan, mahirap na i-restore yung kanyang plate. Medyo may mancha-mancha lang dito sa engine bay. Pero running unit, very healthy yung sound ng diesel engine. Gulong niya, kapal po, Bridgestone stock tires and stock mugs. Black na mugs. 4,000 lang pala ang ano nito. Mileage, I would say 99% tread life pa ang gulong. Super kapal. Fenders, makinis, stepboard, okay. Roof rail, black na black at buong buo. 360 view camera rin pala to. Meron dito. Ayun.
And meron sa side mirrors. Ayan, tinitingnan ng mga prospective bidders this week. Left side panels, makinis, walang libre. Grabe naman yung agent nito. Hindi binigyan ng libreng bed liner. Yan, nagkagas-gas-gas tuloy oh. Kawawa naman si Navi. Yan, yung pick up bed niya na walang bed liner. Yan guys, may gas-gas-gas-gas na. Yan, pwede na yung maging rust. So I would say 7 out of 10. Sayang, hindi nilagyan ng bed liner. Yan, rear camera sa 360 view na cam. 4-eyed sensor sa rear tail lights. Buong buo pa, walang gas-gas. Yun, rear bumpers, light scratches. Right side panels, makinis din. Tail lights, bandang right, makinis din. Yun lang, sayang, walang bed liner. 1M minimum bid. Magkano kaya mananalo to? Baka 1.1. Ayos na unit eh. Okay yung engine. Okay yung interiors. Yun lang, sayang, walang bed liner. 10,000 rin yan. Ano kay Magno to? Ano kay Magno? Ito pulay sa kanya. Cheers. Sige po. Sandali lang. Tingnan ko lang yung loob. Yun, ganda pa ng leather seats oh. Infotainment system. Yun, 4x2. Hindi siya 4x4. Hindi mukhang binaha. Pwede mo palitan niya? Thank you po. Ano, maganda ba kita sa papablog? Konti lang. Ito naman ay 2021 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, damage declared, full silver color, 41,022 mileage, NEV 2354 check, NEV 2354 gas engine, 272,000 na lang guys, minimum bid price. Nipis na ng gulong, around 70% red life, front grille, front fascia, buong buo pa, hindi pa nagpapantow hitch. Bezel lang ito guys kasi GLX. Yun, ang nipis lang ng gulong. For replacement na ang gulong pag kayo ang na-awardan ng unit nito. RFIDs and also NCR registered na din. Madali na ipalipat sa pangalan ninyo. Rain visors. Kumpleto na ang accessories. Yun lang, gulong lang talaga guys ang nipis. Light scratches sa rear bumper. Pwede pa ba sa maselan? Yung rear bumper hindi na masyado pwede sa maselan. Kami ng gas-gas. Right side panels, ayun, may nakita akong isa malalim na hiwa. Kinakalawang na malalim na hiwa. Automatic transmission. Sa loob wala akong nakikitang signs ng binaha. Kita mo yung mga upuan, maraming fungus, tapos yung carpets medyo maraming brown so ayan, yung rear bumper lang, then mahabang hiwa dun sa isang panel ng passenger seats. Last look,
Isa sa pinakamurang Mitsubishi Mirage G4 up for bid this week. 2021 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic, damage declared, cool silver, 41,022 mileage, 272,000 na lang minimum bid price. Tuloy-tuloy natin. I'll be flashing on your screens guys yung mga Mitsubishi Mirage units pa na ating hindi makikita. Pa-flash ko na lang sa screens ninyo na up for bid this week here at the Security Bank Stockyard. May Hyundai Reyna guys na up for bid this week. Blue Passion 5T31, hindi ito. Flash ko na lang sa screen niyo pag nahanap ko. 7613, hindi talaga lang. Tuloy-tuloy natin guys ang paghahanap ng ating pinapangarap na murang bank repo cars. 5866 ayun, 2024 ito, Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 liter gas engine CVT automatic, damage din declared, titanium gray metallic, 40,079 mileage, gas engine, 336,000 minimum bid price. Ayun, light scratches, front bumpers, ang nipis din ng gulong pero Yokohama stock tires and stock mugs pa. I would say nako, nag-ano na oh. Nagbubukol-bukol na guys. Around 40% red light na lang yan. Nanganganib na, baka paglabas nyo ng stockyard ma-flat na kayo. Bezel lang, di pa nagpapantow hitch. Good sign, sabihin running unit. Hindi siya na tow, na-surrender din siya ng matiwasay. May rain visors na, pa-shark's fin antenna na rin, rear bumpers poging-pogi pa pero mukhang repainted na. Ayan guys, oh, ibang-iba pag repainted eh. Ewan ko kung naaninag nyo. So ayan, maganda talaga sa sikat ng araw, kita mo kung painted. Ayan, ibang-ibang kulay. Ayan, for comparison dun sa kaputian ng daliri ko. Iba eh oh. Iba yung repainted talaga dun sa original. Ayun, meron ditong bump, non-NCR registered unit din to guys, basta hindi nagsisimula sa letter N. Dahil pag N, NCR yan na plate. So yun, maninipis na yung gulong, kailangan nyo na magpalit. Shark fin antenna, pampapogi. May mga light soil stains ako nakikita. Automatic transmission, maayos naman yung manibela. LED screens, okay pa. Ayan, naaninag nyo naman guys. Yun, sobrang nipis lang talaga ng gulong. Bibili ka talaga dito ng bagong gulong. DBJ 5866, non-NCR registered unit guys. 5866 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 liter gas, damage, titanium gray metallic, 40,079 mileage, gas engine, 336,000 minimum bid price. Yan, tuloy-tuloy natin dito. May makikita pa tayong Mitsubishi Mirage uli G4 NKE 5163 haba kasing listahan guys, hinahanap natin.
5163. Wala eh, for ano yata to eh, for awarding to ngayon eh. So yan yung mga ano guys, for awarding na units pala this week. 5163. It's not up for bid, for awarding siya this week. So hanap tayo ng mga for bidding para makasali kayo, pabili kayo ng murang bank repo cars na pinupuntahan natin dito every week. 8436 8436 8436. Wala rin. Let's continue. Keep rolling. Hyundai. Security Bank Stockyard pa rin guys, 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. This is the 2017 Mitsubishi Adventure GLX 2.2D diesel manual transmission, 95 TR manual transmission, towed unit damage, polar white color, 151,000 and 221 mileage, NAI 9496 check, diesel engine, 252,000 na lang guys, minimum bid price. Ayan, calipers nya pulang pula, mukhang replace na guys, into an OEM model. Replace na rin ang gulong pero makapal pa, mga China lang yan na mga radial tubeless 14-inch tires, naka-mugs pa ng Mitsubishi Adventure. Meron ring roof rail na installed, rear cams, may bangga sa rear bumpers, ilagyan ng sticker para hindi daw halata, pero lalo mong mahahalata kasi titingin ka sa sticker. Makinis left side panels, hindi makintab, makinis lang. Sa harap, bezel lang rin pala to, hindi siya naka fog lamps. Ayun, konting buffing sa kanyang front lights dahil medyo makulimlim na. NCR registered unit, kapal pa yung bagong gulong, around 90% red light. Flat yung sa likod na gulong, maayos pa yung mga interiors. May chinelas pa doon ni ate girl, mukhang siya ang frequent passenger ng adventure na ito. Yun, flat lang yung gulong sa likod guys. Ay, may bangga pa pala dito. So bumper tsaka isang panel, right side, rear. Last look, daming nagpapahanap ng mga tito sa unit na to dahil napaka solid naman talaga ng engine na to. Ba't ba ginawang ganyan ka tibay ang makina nitong mga adventures? Sobrang tagal ng buhay. Yun, up for bid, last look, dahil marami nagpapahanap. 2017 Mitsubishi Adventure GLX, manual transmission, 9STR manual transmission, towed unit damage, polar white color, 151 mileage and 221, diesel engine, 252,000 minimum bid price. Yan, hanap din natin siya. Toyota Vios 2025, Toyota Vios XLE CVT automatic transmission, black,
One color, 8,430 mileage. DBQ9210. Check gas engine, 480,000 minimum bid price. Yan guys. Fog lamps, kapal pa ng gulong, Yokohama stock tires, stock mugs. Around 95% red light. A shark fin antenna na rin. Two-eyed sensors. Here comes Dasma Cavite registered unit. Black color. Langhapin natin. Ang bango. Oh, may lipstick pa dito si sakay ni first owner or ni first driver. May mga stains lang yung puan guys. Yan, kinis pa yung loob. Check na rin with ano na siya, shark fin antenna. Kinis lahat ng panels, gulong buong buo pa, driver seats, ayan, di pala spag oh. Okay rin yung amoy, manibela buong buo, di nag-pop ang kanyang tow hitch as well as yung airbags. Sariwang. Last look, Toyota Vios 2025 Toyota Vios 1.3 XLE CVT automatic transmission, black one color, 8,430 mileage, gas engine, 480,000 minimum bid price. Pinakamurang expander up for bid this week, 2019 Mitsubishi Expander GLS 1.5G, two-wheel drive, automatic transmission, red metallic, 60,153 mileage, and DK 7257 NCR registered unit. Gas engine, 440,000 minimum bid price. Kaya lang guys, towed unit daw to. Again, ulitin ko ha, towed unit to guys. Hirap daw siyang umandar. So hindi siya running na unit, towed unit siya ha. Malinaw ha. Sa inyo naman, murang-mura. Declared ang mga issues dito guys. Honest issues are declared. Ayun, rear bumper, merong bump, 2 panels yan. Rear cams meron, rear wipers, rear spoilers, expander na chrome, meron siya mga garnish na chrome, pero ang bagay sa pula syempre black. Sa loob amoy ano, hindi pa naman grabe pero may amoy hipon guys. Yun, may amoy hipon. Service booklets kompleto, registered sa Dasmariñas, Cavite. Kaya pala amoy hipon, amoy talaba. Automatic transmission, maayos yung LED screens. Check na rin natin yung makina. Nandito na rin naman tayo. Yun, kung may kakilala kayong ano, magaling na mekaniko, kayang-kaya i-troubleshoot. 2 RFIDs. Yan, mukhang alam niyo na guys, pag may mga ganyang stains, oxidation, ano pa bang signs ang gusto nyong makita. So mukhang binaha na unit. Kung hirap i-start, at nag-i-start naman daw pero hirap daw tumakbo at arangkada, posibleng pinasok or meron dito nabasa na electricals kaya hindi na siya tatakbo. Yan, coolant levels ideal, yung engine lang guys, hindi nga daw tumatakbo. Towed unit, not running unit. May bangga rin dito sa harap, may bump sa harap at sa likod. 3 panels. Gulong niya medyo manipis na rin, around 70% red light. Naka stock mugs pa na poging pogi.
NCR registered na rin na unit. Yun, RFIDs, stock mugs pero manipis na gulong. Not running unit guys, towed unit. Chrome ang mga garnish na nilagay ni first owner. NCR registered naman. So iba na talaga pag may kaibigan kang magaling na mekaniko, kaya mong buhayin ito. 2019 Mitsubishi Expander GLS 1.5G 2-wheel drive automatic transmission, red metallic, 60,153 mileage, gas engine, 440,000 minimum bid price. Blue Passion, passionate na passionate ang kulay nito guys. Hyundai Reyna 2020 1.4 GL automatic transmission, damage, Blue Passion color, 64,760 mileage, HAC 4809, check. Non-NCR registered yan guys, kaya binibigkas natin ang plate. Gas engine, 260,000 minimum bid price, automatic transmission na, may damage daw. So yan yung front bumper, nakikita nating damage, pati plate. Ang hirap na ibalik nyan guys, ang hirap i-flatten ang mga ganyang plate. So ayun, may bangga sa front bumper. Yan yung damage na nakikita ko. Gulong nya manipis na rin, steel rims lang and hubcap ang ninipis na ng gulong, around 70% red life. Not sure kung pinalitan na rin yung front na glass. Automatic transmission yan, maraming signs of fungus, so pwedeng alam nyo na, you know how to guess kung matagal na kayong nagsusubscribe at nagsusubaybay. Pag sinabi kong may mga fungus yung seats, alam nyo na yan, hindi ko na kailangang i-highlight. Improvised plate, bawal na daw yan, sabi ng LTO, may penalty and fines yan. Parang repainted din tong rear bumpers. Kompleto sa garnish sa first owner. Sinubukan niyang alagaan until it last. And when it did not last, ayun, posible nga guys na inabot ito ng, ayun, crack din pala windshield nito. Ayan, oh. Either binato or nabagsakan ng kung anumang mabigat na bagay. So ayan, cracked windshield guys. Kaya pala sabi ko parang replaced. Yung pala yung mga gilid nag-aalanganin na. So yun, cracked windshield. There's a dent or bangga sa harap. Not sure kung inabot yung radiator. Tingnan nyo na lang, baka pwede nyo pa masalba. Ganda makina nito, malaki, 1.4 liter 2020 Hyundai Reyna 1.4 liter GL automatic transmission. Damage, ayun, kita na natin, front bumper bangga and yung windshield basag. Blue Passion color, 64,760 mileage, gas engine, 260,000 pesos minimum bid price. Up for bid this week, itong CCF 8086 na plate is a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, cool silver color, 3,420 lang mileage, gas engine, 366,400 minimum bid price. Yan, low mileage, oh. Pampanga registered na unit, letter C, bezel lang, hindi pa nagpapantow hitch. Low mileage, may dalawang RFID, nababiyahe ito sa NCR. Stock mugs and stock tires pa. Blue Earth, around 95% red life. Automatic transmission. Left side, right side panels, check, makinis. Rear bumpers, makinis. Left side panels, makinis din. Yun, murang-murang unit. Bezel nga lang guys, hindi siya naka fog lamps. Other than that, Pampanga registered, hindi nga lang siya NCR registered na unit, pero
Hindi naman kayo tatawid ng dagat. CCF 8086 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic cold silver, 3,420 mileage, gas engine, 366,400 minimum bid price. And on the left natin 755A 755A GH, check. Ito na yung hinahanap natin, guys. Buti na lang magkatabi, hindi na tayo mapapagod, although exercise na natin to. 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, red metallic color, 6,650 mileage, gas engine, 376,000 minimum bid price. Blue Earth, stock tires and stock mags pa, hindi pa kinahoy-kahoy. Hindi sa nagbibigay ako ng tip, pero yan dapat ang chine-check ninyo, guys. Kasi minsan yung iba binibenta. So makinis, rear bumpers, tail lights buo naman, walang basag, right side panels, gulong inis naman, ayos na unit, service booklets, check, preset. Yun, medyo may mga ano lang, stains dito, dagta sa puno, hirap na yung alisin. Yun, last look dito sa napakapoging 755A conduction plate. It's a 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLX CVT automatic transmission, red metallic, 6,650 mileage, 376,000 minimum bid price. Yan, tuloy-tuloy natin ang iba pang units up for bid ni Security Bank this week. Maraming Mitsubishi Mirage 417A, tutuloy-tuloy ko na, guys. 695A, yan, flash ko na lang sa screens ninyo yung ibang mga Mitsubishi Mirage na hindi natin tumbok kasi ang dami dito, hirap hanapin. 052, wala, hindi siya for bid this week. Tuloy pa rin 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission, titanium gray metallic, 17,266 mileage, NEZ, wala pa yung permanent plate pero nandito na. TU535A, check, 384,000 minimum bid price. May light scratches, front bumper, hindi pa nagpapantow hitch. Evolander Motor Corporation, Mitsubishi Taytay Rizal. Bezel lang, ayun, may bangga dito, guys. Deformed yung front bumper. RFIDs, as I mentioned. Gulong makapal pa, may balahibong pusa pa, oh. Around 90% red life. Likod may mga light scratches, Mitsubishi Mirage G4, yun, puro scratch, guys. Rear bumpers, gulong nya, ito na nga, medyo manipis na, 17,000 mileage na kasi. Ganun talaga yung mga Mirage, no? Parang nakabuka yung engine hood, pero hindi naman. Ayun ang damage na, guys. May bangga dito sa left side door. Sana bumubukas pa yan pag nabuksan nyo man. Minsan pag ganyan nagsastock na eh. So yan ang damage nya. Passenger door, right side, isang panel, at baka hindi na sumara yung pinto, hindi tayo sigurado.
Front bumper din pala, may scratches. Yun. Other than that, pwede na. 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic titanium gray metallic, 17,266 mileage, gas engine, 384,000 minimum bid price. Okay. C607, meron kasi dito guys na Mitsubishi Adventure. So flash ko na lang on your screens kung hindi ko mahanap. Kung mahanap ko, abangan nyo the later parts of this video. Security Bank Stockyard pa rin tayo guys. NHT 1155 na plate is a 2025 Mitsubishi Mirage G4 GLS. Uy, high-end variant, 1.2G CVT automatic transmission, cool silver metallic, 11,745 mileage, gas engine, 592,000 minimum bid price. Ayan, merong rear cams, makinis yung rear bumpers, Rally Art blade, sticker lang yan, unleaded gulong, stock mugs and stock tires pa, makapal pa naman, makinis na unit, rain visors. Meron na rin siyang, wala siyang floor mats. Mabango pa naman, hindi naman siya mukhang binaha. Tingnan natin kung may spare tire at ang makina. Manibela, buong buo pa. Merong adjustment dyan ng volume at channel, radio, LED screens, 11,000 mileage. Seats, okay naman, mukhang mga wala namang mancha-mancha at soil stains. Mukhang hindi naman binaha na unit. Spare tire check. Tools and jack check. Sumasara. Hindi sumasara. Sumasara. Sa harap, 2 RFIDs, 2025 to, no? Ayan, so meron siyang fog lamps. Fog lamps ba binaha? Mukhang hindi naman. 1155, okay na rin, basta walang 4 ang plate. RFIDs, dalawa na. Makina, ayun guys, medyo may soil stains. So your guess is as good as mine. Pero 2025 to eh. So yun, wala masyado akong nakikita oxidation sa makina. Pwedeng hindi nagtagal yung tubig. Kasi ayan, ito yung stains. Hindi naman aabutin yan ng ano eh. Ganyan kataas kung alikabok lang. Coolant levels check. Oil levels checking now. Yun, ideal oil levels. Medyo madumi lang for a gas engine. Tagal-tagal hindi nagpa-PMS first owner or first driver. Battery intact, okay, check. Last look, 2025 na unit. Poging-pogi, details flashing on your screens.